Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng tatlong persona. Iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At siyempre kasabay din ng pagdiriwang ng kapistahan ng tatlong persona, ang pag-alaala natin sa mahalagang papel ng mga ama ng tahanan. Kaya para sa mga tatay, daddy, papa, Happy Father's Day. Palakpakan naman po natin sila. Sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng San Tatlo, ito ay malinaw na pagdiriwang natin ng kapistahan ng Diyos. Ang iisang Diyos na may tatlong persona. Sigurado tayo na mayroong iisang Diyos at naniniwala tayo na mayroong Diyos. At saan nagmumula ang ating paniniwala at sigurado tayo na mayroon talagang Diyos. Sa pananalita ng ating Panginoong Hesus nung siya ay magkatawang tao at mamuhay sa piling natin, ipinahayag niya ang katotohanan na ito. Ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang sinumang tumanggap sa akin ay tumatanggap din sa Ama na nagsugo sa akin. At ngayon sa ating ebanghelyo sinabi pa niya, ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin, magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ito mga kapatid ang katotohanan ng ating pananampalataya. Na kung noon ang konsepto ng Diyos, lalo na sa lumang tipan, ay para bang Diyos na dapat hahandugan, dapat siya ay bibigyan ng maraming mga pagpupuri, at kung noon kahit ang ating mga ninuno ay kumikilala sa iba't ibang Diyos na tinatawag na anito o yung mga Diyos-Diyosan, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, malinaw na sinasabi niya ang katotohanan. Mayroon lamang tayong iisang Diyos at wala ng iba. Yung mga sinasambang mga Diyos-Diyosan noong unang panahon, hindi sila tunay at totoong Diyos. Sapagkat sa pagpapahayag, sa pangangaral, at sa pagsasabuhay ng ating Panginoong Hesus, malinaw niyang pinatotohanan, iisa lamang ang Diyos. At mayroon ding binigyang diin sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Sinasabi dito, sa lahat ng nilikha ng Diyos, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay naririyan na. At ang tinutukoy dito na karunungan ay ang Diyos. At mababasa rin natin sa lumang tipan, sa aklat ng Henesis, sa kwento ng paglikha. Nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, lumikha siya bilang santatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo. At mababasa natin yon sa Biblia, sinasabi doon, likhain natin. Ibig sabihin, ang lumilikha ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya malinaw sa pasimula pa lamang nandoroon na
ang santatlo, nandoroon na ang Diyos. Kaya nga lamang, ina-equate natin ang Ama na siyang lumikha, ang Anak na siyang nagligtas, at ang Espiritu Santo bilang nagpapabanal. Pero sa katotohanan, iisa ang Diyos na ito at mayroon lamang siyang tatlong persona: Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sinasabi ng mga theologians na ang isa sa pinakamahirap ipaliwanag na misteryo sa ating pananampalataya ay ang misteryo ng Santatlo. Ang misteryo ng iisang Diyos na may tatlong persona. At totoo naman, napakahirap talaga itong ipaliwanag, intindihin, at kung minsan, tanggapin. Ang pinakamaaari lamang nating gawin, isabuhay ang pamumuhay na mayroon ang Santatlo. Ibig sabihin, sa pamumuhay ng Santisima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo, nararanasan ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, ang pagtutulungan. Kaya kung sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad, tayo ay nakikipag-isa, nagmamahalan, at nagtutulungan, ibig sabihin, nauunawaan natin ang kung ano ang misteryo na bumabalot sa Santisima Trinidad, kung saan ang namamayani, ang nagahari, ang nararanasan ay pagkakaisa, pagmamahalan, at pagtutulungan. At sa ganoong pamamaraan, mas madali nating mauunawaan ano ba ang ibig sabihin ng Santisima Trinidad, ng tatlong persona na may iisang Diyos. Kaya nga di po ba sa ating parokya at dambana, napakakulit ni Father Vic para bigyang diin ang mahalagang aspeto sa buhay parokya. At ang buhay aspeto na ito sa ating parokya ay ang pagsisikap na tayo ay maging isa. Kung papaanong ang Ama, ang Anak ay iisa. At paano natin masasabi na ang Ama at ang Anak ay iisa? Ano ang nagiging daan para sila ay magkaisa at maging isa? Ang Espiritu Santo ang pinakabunga ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Ang Espiritu Santo ang pag-ibig na nagbubuklod sa Ama at sa Anak. Kaya nga sinasabi natin, ang Diyos ay pag-ibig. Kung saan nandoroon ang tunay at tapat na pag-ibig, nandoroon ang Diyos. Kaya ito ang ibig sabihin ng Santisima Trinidad, kung saan nagahari ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtutulungan, nandoroon ang Diyos. Kaya magandang tanungin natin ang ating mga sarili, sa atin bang pamilya, nararanasan ba ang tunay na pagkakaisa,
pagmamahalan, pagtutulungan. Kapag oo, salamat sa Diyos. Pero kapag hindi, huwag na tayong magtaka kung bakit ang hirap mag-invite para mag-attend ng Sunday Mass. Huwag na tayong magtaka kung bakit ang pamumuhay ng mga kasama natin sa bahay iba sa inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya kung meron man tayong panalangin na pwedeng ilapit sa Diyos ngayon, iyon ay ang panalangin na sa atin nawang pamilya, sa ating komunidad, sa ating parokya, at sa ating bansa. Tunay na maghari ang pag-ibig, ang pagkakaisa, at pagtutulungan ayon sa halimbawa ng iisang Diyos na may tatlong persona.